Hello! 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 Good morning mga kalorni! Good afternoon. Good evening! Magandang umaga po. Magandang tanghali! Magandang gabi sa inyo lahat. Saan man po kayong sulok ng mundo naroroon. Sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Okay, so guys, no, yung mga bago po sa aming channel na nanonood, please po, kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa Lorny TV, pakiclick lang po tong button po na to, at ito po, Hit the notification bell. Okay guys, ngayon po, dire-diretso na po tayo. For our today's video guys, gagawa po tayo ng bagong reaction video, no, kasi meron po tayong bagong voice video. So ito po, pupusuhan po natin siya, no? Katulad ng ginagawa natin dati, at bubusisiin po natin bawat isa. Okay. Himay-himayin po natin, guys. Okay. So pakinggan po natin muna siya, guys, ha. Okay. So ito po 'yon. Hapon, mga ganun nga, yung katulad ng dati. Yes, ma'am. So, saan po dapat? Sa Rio Mart o ano? Kasi last time napagastos ka tuloy. Napagastos ka tuloy. Ma'am, hindi ko masagot yan, ma'am, kasi hindi ko alam, ma'am, kung by Sunday pakapunta akong Bicol kasi meron ako sasadyain doon. Pero, ma'am, ang kano niyan, napabasa ko na ho yung resulta ng mga laboratory ni Apo G. Tapos hindi ko rin po alam kung saan available, kung andun na ako ng Monday. Si Prince, makakaano niyan. Pati yung sa City, isa mag-update niya sa inyo. Okay. So, kumusta po yung laboratory test? Ano po yung reading? Halos lahat, ma'am, nasa boundary siya. Ano? Boundary ng, kumbaga sa ano, yung cholesterol niya, almost boundary siya ng, halimbawa, kung ang cholesterol, halimbawa lang, ma'am, ang 1 to 10, overall na siya, ang normal ay 1 to 10, nasa 10 siya, ma'am. Ay! So talagang nasa sukdulan. Nasa sukdulan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pati, ma'am, yung ano niya, ma'am, yung prostate niya, ma'am, kailangan niyang magpa-consulta na sa urology. Kasi, ma'am, masyado na nga malaki ang bukol. Talaga may bukol na. So, positive pala talaga na may bukol. Kinakayo daw yan, ma'am, para lumiin, parang gano'n. Pero, basta, ma'am, pati yung heart attack niya, ma'am, kailangan mo siya, hindi siya pwede, ma'am, maiwasan niya yung stress. Kailangan ilipat siya, kaya nga, oo. Yes, ma'am. Tapos, ma'am, pati yung sugar niya, mataas din. Hindi na dapat bawasan niya ng pag-ano. Yes, ma'am. Pati yung cholesterol. Pati, ma'am, yung maalat, dapat hindi na siya masyado. Oo, kasi yung maraming. Okay. So, yan po yung ito po ay yung pag-uusap po ni Mystica at saka ni Chong Bobby, no? So, ngayon, guys, ang pupusuhan po natin to ngayon, no? Ang sa akin lang, no? Ang napansin ko, parang napuna ko lang doon sa usapan nila ngayon dahil magkikita nga daw sila, no? Kasi meron daw yatang dadali na naman si Mystica doon na magbibigay ng tulong, no? Kay Mr. Chang, no? Parang ganun yung sinasabi niya na sa Monday daw pupunta sila doon para may magpapahatid daw ulit ng tulong kay Mr. Chang. And then nabanggit niya din na kung saan sila magkikita, tapos nabanggit pa niya na nung last time pala, no, si Chong Bobby pala nagbayad doon, no? Sabi niya kasi baka mapagastos na naman daw ulit si Chong Bobby, no? Diyo, tinatamaan na ako ng awa kay Chong Bobby.
Kasi siya pala gumagastos tapos pinagbabawalan. May minsan kasi pinagbawalan mag-vlog yung pinsan niya eh. Oo. Gustong interviewin, pinagbawalan ni madam. Parang nung, 'di ba, yung last na video call nila, yung pinarinig natin na parang sabi ni Chong Bobby, pwede po bang ma-interview nung, kasi may vlogger din yata siyang pinsan, no? Tapos sabi niya, nagpapaalam siya kay Mystica na baka pwede daw interviewin nung pinsan niya na vlogger, yung si Mr. Chang, no? Syempre, 'di ba? Parang gusto rin nung vlogger na pinsan niya na maka-update din do sa channel niya, 'di ba? Hindi siya pinayagan. Ang sabi ni Mystica wag na daw, baka daw lalong ma-stress daw yung matanda, no. So parang ang lumalabas dito, pag siya pwede, 'di ba, no? Pag siya yung magi-interview, pag siya yung kakausap kay Mr. Chang, pwede, pero pag iba hindi pwede. Sadyang lumabas na talaga po, mga kalorni, yung pagiging manager nito kay Mr. Chang, no? Si Mystica, kasi may mga hindi na siya pinapayagang mga no? Mga activities ni Mr. Chang, no? Hindi na siya pwedeng interviewin. Ang dami niya nang hindi pwede. Okay. Tsaka yung yung sitwasyon ngayon na pinalalabas na di ba? It's say na totoo yun na bawal ma-stress yung mga result nung yung ang tabi niya parang Meralco yung reading ng ano yung reading na yan? Meralco ba yan o Manila Water yung reading na yan? Reading ng ba yan, ng ang tawag doon yung meter. Pagdating sa akin ito Meter reading, graceful exit. Ito yung ginagamit yung squid tactics, kumbaga para maka-exit ka. Ma-mindset mo na yung mga tao, bubulagin mo na sa gano'n na hindi na pwedeng umattend ng hearing si Abu G dahil bawal na ma-stress. Parang mga graceful exit. Meron ka rin bang punto doon? Parang ganun na nga yung dating, kasi parang ang nangyayari dito sa kanilang mga strategy, no? Itong grupo ni Mr. Chang na to, no, sa pangunguna ni Mystica, ini-strategize lang nila tayo no? Para akala nila may intimidate si Idol Basil, no? Na kasi kung di ba naman lahat po ng kanilang mga video call pinapublic po niya, no? Kasi ito pong ating social media platform, once na nag-upload ka po dito, no, public na po ito, no, pwede po ito i-access ng mga ibang tao, no. Tapos may sinasabi siya na yung nga po na parang di na daw pwedeng ma-stress si no, parang ang ginagawa po nila ini-strategize nila tayo na mina-mindset po nila, no, yung ating mga netizen, no, kung sino man po yung mga nanonood po sa kanila, na si Abu G si Mr. Chang po nasa ganitong stage na. Pero sa akin, no, personal opinion ko, na bilang ako naman din po may alam ng konti sa mga ganyan, no, yung borderline parang normal lang po yun sa edad ni Abu G, kasi nga si Mr. Chang po 76 na, di ba? 76 na siya. Di ba, kung tutuusin yung mga ganyan, magtaka po tayo, guys, kung sa edad na 20 anyos may mga ganyang lab result borderline. Sa age of 20, 30, mga ganyan, borderline ka na. Yun po yung nakakapagtaka doon, no? Medyo alarming po yun. Pero sa edad na 76, normal nga ho yan, yung ganyang borderline. Kasi matanda na si Mr. Chang, talagang marami na po yan na magbo-borderline po yung kanyang cholesterol level, tsaka yung sa sugar niya. Normal po yan, nalalabas po yan sa mga matatanda, no? Na katulad ni Mr. Chang. Kasi parang ngayon, pinapalabas nila, mahina na si Mr. Chang, no? Marami ng sakit at hindi na pwedeng umatin ng mga hearing siguro, no? Eventually, yan po yung susunod dyan, nasasabi nila. Di ho pwedeng ma-stress si Mr. Chang, di na ho pwedeng umatin ng hearing. Ano po ba ang questionable doon? Bakit ho nilalabas nila yung mga yan? Ano po yung intention nila? Ang intention po nila dyan is para makapaggawa sila ng desisyon na makikipag-settle na lang sila, kasi nga si Mr. Chang hindi na pwedeng umatin ng hearing. At bakit po nila gagawin ngayon, no? Kasi unang-una, si Mr. Chang, hindi naman po yan Filipino citizen, di ba? Hindi yan Filipino citizen, di ba? Korean yan. At ayon doon sa isa nating subscriber na nag-message po sa atin, ang mga hindi po Filipino citizen, pag yan po nag-file ng complaint or ng kaso against Filipino citizen, or pagpalagay na po natin na si Idol Basil hindi pa po Filipino citizen, no? So siya pa is Syrian. So
So, i-assist po yan ng kanyang embassy na Syrian embassy. Eh, syempre, full support naman po yung embassy ni Idol Basel sa kanya, no? Kasi napaka-good, po siya, Samaritan, di ba? Ang tanong po kasi dyan, si Mr. Chang po ba, isusuportahan ng kanyang Korean embassy? Di ba? Eh, sabi nga ni Ryan Bang, pinapabayaan siya. Oh, di ba? Kasi nga, kasi nga siya ex-gambler, di ba? Kasi nga, di ba, may batas ang mga Koreano, ang Korea, na pag ikaw gambler, di ba, parang ano ka na sa kanila. Ka na nila kino-consider as citizen nila, di ba? Parang ganun. Parang, yan po yung mga nakikita nating butas dito, no? Oo. Yung mga nakikita nating butas na kaya nila pinapublicize po yung mga ganyang issue. Kaya po nila pinapalabas ngayon, no, sa social media platform yung mga ganyan. Diversionary tactics. Oo, parang mina-mindset na po nila yung mga tao, no, yung mga netizen na si Mr. Chang Ho ay hindi na capable na umatin ng hearing, no? Kasi nga, may butas talaga sila at wala silang chance na ipapanalo po nila yung kaso na yan. Yun po yung totoo doon. Hindi po sila mananalo. Ang mangyayari po dyan, dismiss po kaagad yung kaso na yan. Kaya, ngayon, ginagawa nila, nag-strategize na sila kung paano sila makakapag-settlement na lang, no? Makakakuha ng, kumbaga, sabi nga ni Judas nung isang video, compensation, no? Kung paano sila makakakuha ng compensation kay Idol Basel. Kasi nga, pag yan po inilaban po talaga at hindi po pumayag si Idol Basel sa settlement, no? Sa hinahain po nilang settlement na compensation na hinihingi nila, wala naman po talaga silang laban dyan. Di ba? Ay, kung hihingi ng compensation, at kung lalaban naman si ka-counter ni Idol. Hindi siya papayag, sabihin nila, hindi, tuloy na lang natin to, sa korte na lang tayo mag-usap. Hindi yun nila ipapanalo yung kaso na yan, dahil unang-una, bukod nga po sa wala silang mga solid evidence, sa pagpapile pa lang po, baka mahirapan na sila kasi nga po, kailangan po ng participation dyan ng mga both embassy, no, nung dalawang party, no, embassy ni Idol Basel kasi siya po ay isang Syrian, and then si Mr. Chang is isang Koreano. So, sa batas po, ganun po yan, no? Kung hindi ka po Filipino citizen at gusto mong mag-file ng kaso, kailangan po ng participation ng inyong mga embahada, mga embassy. Nangyari kasi po yan, no, sa sister ko. Konting kwento lang po. Yung husband po niya kasi nagpaplano po silang tumira sana dito sa Pilipinas, no? Pero Canadian citizen po sila. Yung mga gamit po nila, pinadala nila sa isang malaking container, no? Pero nagka-aberya hanggang sa dumating yung point na dinimanda po nila yung cargo, yung shipping cargo na pinagpadala nila ng container nila. And then yung nga po, hindi sila pwedeng mag-direct kasi nga sila po ay hindi mga Filipino citizen. So, especially yung husband niya, no? Kasi yun yung nag-file. So, ang ginawa po dyan, dumiretso po sila sa Canadian Embassy at doon po sila gumawa ng kanilang mga sworn statement na ginawa nila na inauthentic po ng Canadian Embassy at yun po yung pinadala sa court. So, ganun din po yung mangyayari dyan. Kailangan ng participation ng kanya-kanyang mga embassy. Kung tourist visa nga lang siya, tapos magpapile siya. Kailangan talaga ng embassy nun. Oo, tsaka yun talaga, kailangan ng participation ng kanilang mga embahada kasi nga hindi naman po sila mga Filipino citizen, no? So, doon pa lang sa pagpapile po siguro, alam na nila na mahihirapan sila. Kaya ngayon, mina-mindset po nila yung tao at ginagawa na lang po nila ng mga strategy at mga eksena na eventually magli-lead po doon yun Magli-lead po doon na hindi na pwedeng umatin si Mr. Chang, no? Kasi nga may sakit, hindi pwedeng ma-stress, baka ma-heart attack. Di ba last time po, no, kung maalala ko, meron po tayo isang subscriber na nag-comment na nakita daw po nila si Mr. Chang na nagtitinda sa may Loyola, no? Kung maaalala nyo po, no, yung mga nakaraang vlog po natin, no, may nag-comment po sa atin, no, na nakita nga daw po nila si Mr. Chang na nagtitinda pa rin ng noodles. Nung isang araw lang yun. No, isang araw lang, no? Oo, parang ganun po, no, isang araw sinabi niya na nakita daw nila si Mr. Chang nagtitinda ng noodles doon sa may Loyola, sa may Parañaque. Kung yan po ba yung sinasabi nyo na malala na, bakit nagtitinda pa rin po ng noodles sa Loyola?
Magkasalungat po yung ano yung pagkakasabi ni Mr. Bobby at saka nung nakakita. At saka yun nga po, kung itutuloy po natin itong video, no? Parang ito pong si Mystica, mali na naman yung interpretasyon, no? Talagang napaka-obvious yun yung gusto nilang palabasin. Kasi kung sasabihin ni Chong Bobby na borderline po lahat yung result, kasi syempre hihingan sila ng documentation yan kung totoong talagang malala na puro borderline daw yung result. Ang sagot ba naman po nitong ni Mystica ano pala, no, nasa sokdulan na. Parang di rin po niya yata alam yung meaning ng borderline, no? Kasi ako po, sa totoo lang, meron po akong kakilala, lumalagpas pa nga yung cholesterol level, yung sa sugar. Kunyari, ang borderline nga po, no, yung sinasabi ni Chong Bobby, 10. Nagto-20 pa, nagte-30 pa. Kumbaga, yun yung sukdulan, yung lumagpas-lagpas ka na dun sa border, no? Tapos, ang taas-taas na nung tinaas mo. Pero kung yung, kaya nga sinabi nila na borderline, kasi ito yung normal level, na medyo palagpas na nung normal. So, hindi pa naman ho yung sukdulan, no? Kay ano po, hindi pa ho yung sukdulan. Kasi ang sukdulan po, yung talagang lumagpas ka na dun sa border level po. No. Siguro ang ganito na lang po, no, guys, no. Siguro ang ating word of the day ngayon dito yung pong babasahin po ni ating katropang Red yung ating word of the day. Okay, ang word of the day po natin ngayon yung take out po natin ngayon. Ang galing gumawa ng kwento, yung tipong siya ang unang nanggulo, pero pinapakita niya na siya yung naargabyado. Tamang-tama. Okay, tamang-tama po yung kasabihan na yan, no? Yan po yung quote natin ngayon, ang ating word of the day. Ito yung take out natin, na ang galing gumawa ng kwento, yung tipong siya ang unang nanggulo, pero ipinapakita niya na siya yung naagrabyado. Tama naman po, no? Kung susumahin po natin, no, yun na yun po yun Parang sila po yung nagsimula nitong gulo na to di ba? Parang ngayon ang pinapalabas nila, sila pa yung naaagrabyado, no? Sa mga pananalita po nila, no? Parang sila pa yung naaagrabyado, no? Kasi parang may sinasabi pa to si Chong Bobby na yung mga nagbabash daw kay Mr. Chang, hindi naman, wala naman daw pong nagagawa at wala naman daw pong naitutulong. Sino po ba yung unang gumawa ng kalokohan? Di po ba kayo, sinira-siraan nyo si Idol Basel kay Mr. Chang? Ngayon po na umabot na po tayo sa ganitong sitwasyon, ngayon ibabalik nyo yung sisi do sa tao at do sa mga tao po na sumusuporta kay Idol Basel, no? Sinasabi nyo, kami yung mga sumusuporta kay Idol Basel at si Idol Basel bash ng bash, wala namang na itutulong do sa matanda. Unang-una, hindi nyo po yan responsibilidad at hindi po yan responsibilidad ni Idol Basel. Kasi po yan po Korea. No. Pwede naman po yan umuwi sa bansa niyang Korea. Binigyan na nga po ng ticket, lahat na nga po binigay para umuwi na lang. Doon po sa Korea, no, doon sa pinanggalingan niyang bansa, libre po ang paggamot doon ng mga senior citizen doon. At napakaganda po ng benepisyo doon, di ba? Ang ganda-ganda ng benepisyo. Sabi nga no, isang vlogger na Pilipina na nasa Korea, no, na may asawang Koreano. Napakaganda daw po ng benepisyo sa Korea. Bakit hindi umuwi si Mr. Chang doon at doon siya magpagamot? Wala diba? pa kayong obligasyon dyan, Mr. Bobby. Kaya wag niyo pong sisihin. Parang sinasabi niyo, yung mga nagbabash na yan, wala naman kayong ginagawa, wala kayong naitutulong. Kayo yung unang gumawa ng gulo. Kung hindi po kayo unang nagpasimuno dyan, na pagsirain si Idol Basel at si Mr. Chang, wala po sanang ganito, no? Tapos ngayon nagrereklamo kayo. Diba? Okay. Okay, so yan lang po yun, no, guys. Ito po yung ating kababayan na nurse po, no, sa UK. Hello, Ma'am Mary, kamusta po kayo? And yung sa anak po niya na nurse din po, ano, na nasa UK po. Okay, so hello po sa inyo. Ingat-ingat po kayo dyan. Ma'am Rose Manera, sabi po niya, Madam Lorny, watching from Hong Kong. Silent supporter nyo po. Salamat po sa pagtatanggol nyo kay Idol Basel. Ay nako, Ma'am Rose Manera, salamat po. Maraming salamat po.
And then, ito po yung iba. Sabi po, kasi Dano, let's have a prayer brigade for our idol Basel for this victory against this mga mukhang pera. Ma'am Josephine Dillier. Ito si Ma'am Josephine Dillier, yung taga Switzerland po to. Hello, Ma'am Josephine Hello. Dillier. Kamusta po kayo? Ingat po kayo dyan. Sabi po ni Ma'am Josephine Dillier, hello, Madam Lorne and Sir Red. Greetings from Switzerland. Justices for our idol. Full support and prayers for his victory. They should learn a lesson. Keep it up, guys, and God bless. Okay, sabi ni Ma'am Josephine Dillier. Hello, Ma'am Josephine. Thank you po. And then, ito po. Is Aldana. Basel, go, go, go. Pursue what is right to do in legal way. So, Pistika, Chong Babi, Chang, Stanley. And then, this one is si Ma'am Christina Salazar. Hello, Ma'am Christina Hello, Salazar. Ma'am, Christina. nag-reply po ako sa inyo, Ma'am Christina. Ma'am Christina Salazar. Hello, Lorne and Red. Always watching your vlogs from the Hague, Netherlands. Mga taga Netherlands po dyan. Hello. Dapat tuloy ang laban at nang makita ng mga hudas na yon ang kanilang hinahanap, siguradong talo sa kaso ang mga mukhang pera, mga God bless you and more power to both of you. Thank you po, Thank you Ma'am po. Christina Salazar. Maraming salamat po. Okay, and then ito po si Ma'am Epifania Aloquin. Watching From Canada. Mm. God bless you both. Thank you for your update about Sir Basel. Okay. Basta Ma'am Epifania, lagi po kami mag-update, no? Tungkol po sa kaso po na nangyayari kay Idol Basel, no? Basta support lang po natin po siya lagi, no? Try po namin pumunta sa Tuesday. Mm. Kasi parang may arrangement sila sa Tuesday. Opo, parang may nagsabi po na sa Tuesday po yata yung yung kanilang arrangement. Parang nga po merong nag-message sa akin kahit daw mag-picket daw po do sa City Hall ng Las Piñas gagawin daw ng mga supporter ni Idol Basel, no? Okay. Then si Ma'am Chi Anthony, hello po, watching from Luxembourg, Europe. Si Ma'am Chi lagi din po tong nagme-message sa atin tsaka nanonood. Okay, and then tuloy po tayo, no? Si Ma'am Sinaida De Leon. Okay, sabi ni Ma'am Sinaida De Leon, I'm pretty sure maraming lawyer ang interested to handle this case to help Basel dahil Basel will definitely win the battle. Si Pestica, Chang, and Manong Babi are nothing but troublemakers. Their case against Basel is just a garbage. Sila dapat ang masu. Basel, tuloy mo ang kaso against them. And then, sabi po nito si Ma'am Rems Peñado, good day po, yung nagsabi ng Herodes, siya yung totoong Herodes. Hindi lang Herodes, kundi Judas Barabas, ahas. Okay, and then ito pa po. Ito, Ito, basahin mo di. Galing po kay Ma'am Leonalda Campus. Good morning, Miss Lorne and Sir Red. Thanks sa support kay Sir Basel watching here in Toronto, Canada. Stay safe and God bless. Salamat po, Ma'am Leonalda. Okay, Ingat din po kayo dyan. Ma'am Leonalda Campos. Thank you po, guys, no, mga taga-Canada po, Toronto. Hello po dyan. Mga lahat po ng kababayan natin sa Toronto. Hello po, God bless po kayo. Sa inyo po lahat, God bless po. Ito, si Ma'am, si Ma'am Melita Bartels. Ito, din, suki din natin to, si Ma'am Melita Bartels. Sabi po ni Ma'am Melita Bartels, nice to see both of you. Good afternoon from Germany. I'm watching always your videos. So interesting. God bless you both. We support Mr. Basel Manadil. Okay, thank you po Ma'am Belita Bartes. No? Hello po sa mga taga Germany. Yung sister ko nasa Germany. Hello po. Ingat po. Keep safe po. Bati ka sa German language. Sa Germany yung good morning, guten Morgen. Guten Morgen. Then good afternoon, guten Abend. Hello po. Okay. Hello sa Germany. Hello. And then ito, watching from Korea, si Rayleigh Park. Nako, mayroon na rin tayong mga viewers sa Korea. Watching from Korea, full support for Idol Basel. Nako po, ito po, mukhang Koreano po ito, no? Pero yung support niya na kay Idol Basel. Okay, thank you po Mr. Park. Maraming salamat sa pagsuporta kay Idol Basel. Tapos ito po si Ma'am Dolores Court, no? Sabi Maria niya, Dolores Court. Word of the day daw. Amen. Amen.
Yung mga pangalan po kasi, ano na pangmahal na araw. Oo. Sila, Sige po, salamat po Judas Ma'am Barabas. Ma'am Maria Dolores. And then si Ma'am Sonia Dumasig. Good afternoon both of you. Then si Yan Ma Empito. Yun, Lebanon. Watching from Lebanon. Hello Hello po. po. Ma'am. Miss Laga Vlog Official. Sabi po ni Miss Laga Vlog Official, salamat ng marami Ma'am Lorny at Sir Red sa laging pagtatanggol sa ating idol. Basel, God God bless. bless you watching From Kuwait. Mga taga Kuwait po dyan. Hello Hello po, mga taga Kuwait. Ano po, guys, tolas po. Si Si Ma'am. Ma'am Julieta Chua. Thank you again for defending Basel. God bless watching from LA. Okay, yung mga taga Ma'am LA Julieta. po dyan. Mga taga LA, hello po. Keep safe po sa mga kababayan po natin dyan sa LA. Ingat-ingat po tayo. Okay guys, siguro hanggang doon na lang po, no? Maraming salamat po uli sa pagnood po sa aming vlog, no? Sa mga, yung pong mga hindi po nagsasawa na nanonood, no? Maraming salamat po guys. Update po namin kayo, no? Kung may chance po kaming pumunta ng City Hall ng Las Piñas by Tuesday, kung yun po yung sinet po sa kanila, no? Para mapakita lang po natin yung suporta natin kay Idol Basel, no guys? So, pipilitin po namin guys, no? Uli po, maraming salamat po. Please subscribe po, oh, ito po. Paki-click lang po tong button na to sa mga hindi pa po nakasubscribe. And then, ito pong ating bell button po. Paki-click na lang din po. Okay guys, thank you po and spread love. Spread love. Bye. Bye.